Network Entertainment. Yes, hello. Kinabahan kayo, no? Kala nyo naputol yung sumpa. Inisip siguro nila, wala. Tama. Sabi pa naman nila, wala daw break. Tapos biglang... wala daw pride, nagkaroon lang ng ano. Kasi, di ba sabi nga namin na magiging special yung Season 4, Episode 1, which is itong episode na ito. Kaso, yung hindi na push. Scheduling Oo, hindi na push mag-special. Sayang, may sana tayo ngayon, di ba? Special guest. Special guest. Na isa, hindi muna natin isasabihin kung sino, pero ang clue ay nire-request nila iyon sa comment section. May mga nagre-request Oo, may mga nagre-request. Sabi nga din niya nung minessage ko siya, pati pala sa kanya may nagre-request din. Meron? Oo, na pumunta na muna siya dito. Kumolab siya dito sa akin. Oo. Actually, meron pa. Aside from dun sa creator na yon, meron pa. Marami kaming mga kinontak. Hindi ko alam kung kilala niyo yung iba, pero for sure, merong mga familiar sa kanila. Oo, for sure yan. Kasi gano'n naman parang kung nanonood sila kung mahilig sila sa horror content, I'm sure nanonood din sila sa iba na mga gumagawa ng horror content. Pero ayun. ang naisip ko lang kung sa mga request nila, kung possible ba na ma-invite natin yung mga faceless. Sa tingin mo? Paanong faceless? Yung mga hindi nagpapakita ng muka. So si Goldwyn invite natin. unknown kung ano. Hindi katulad ni na Sir Neb, may nag-request yung paranormal podcast meron kasi sa YouTube nung para space normal podcast. Kaso faceless din, hindi nagpapakita. Pero hindi, sige, susubukan natin. Gawin na lang namin silang parang silhouette lang, suspect. Ayan. So medyo ngayon lang naman na naging Sunday yung release namin, pero siguro next week, Friday ulit tayo. Oo, Friday ulit. Okay lang yan, wala namang tsaka wala namang pasok bukas. Oo. Diba? Aside from yun dun nga sa guest namin, meron din kasi kaming mga inasikaso, so medyo na-move ng konti yung shoot date. Pero ayun, next week, kita-kita ulit tayo na Friday. Ito na yung unang episode. Bye-bye. Joke lang, hindi. Ayun, so meron ba tayong mga pala. Kung ngayon lang kayo nakikinig sa podcast namin, kami yung The Red Door Podcast. Ako si Tito Yundi at siya yung kasama ko dito, si Tito James Su. Nagkukwento kami ng mga horror stories, mga urban legends, at kahit ano pa na related sa horror. Oo, tama. Tsaka if ever na makikita nyo kami sa labas, huwag kayo mahiyang lumapit. Oo, nakita ko may mga nakilala pala sa'yo last time, di ba? Saan yun? Oo. Sa Ayala Feliz sa may time din. Ayan, kakain ako ng The Red Dog. Ayan. The Red Dog Podcast. Anyways, sa mga nakikinig sa Spotify pala, kumain kasi yung hotdog. Wala na kasing video yung Spotify natin. Audio only siya. Pero kung gusto nyo mapanood yung video, nasa YouTube pa rin yung video format nito. Okay, yan. Asahan pa rin namin yung support ninyo sa Spotify kahit walang video. Kasi yung iba naman sa inyo is nakikinig lang talaga. Yung iba parang first nood muna tapos papakinggan ulit sa Spotify na lang. Parang ganun. Anyways, batiin ko muna to kasi nitong nakaraan, nag-check ako ng mga dati nating videos. Tapos marami pala mga comments doon na hindi natin nababasa. Kasi ang ginagawa natin, ang binabasa lang natin na comments is doon sa may recent na video. Recent episode. Ngayon sa mga lumang video, may mga comments pala. Ito, shout out lang kay Jordan Marcelo 4235. Mukhang para na namang Bible verse. Kay Jordan Marcelo, versikulo 42, verse 5. Ay hindi, yun na pala yung versikulo. Chapter 42 niya, verse 35. Yun.
Pa-shoutout po mga tito, listening and watching from Saudi Arabia. Nakikita ko to, very active to. Parang bawat video natin, meron siya laging comment. At saka isa pa kay Jaming Ridena. Sabi niya, yeah, I like this kind of horror stories, pero wait lang. Yeah, I like this kind of horror stories. Baka puro kwentuhan lang, although modern day na kasi online. Reminds me of my childhood. Kwentong tambay lang sa labas ng bahay. Hehe. Keep it up. More to come, bro. Oo. Yun nga yung parang yun nga din yung nagustuhan nung iba nating listeners kasi parang nagkukwentuhan lang na magkakaibigan. Oo, para lang tayo nakatambay tapos nagkukwentuhan ng nakakatakot. Which is ganun yung ginagawa natin dati nung wala pang internet, 'di ba? Kaya sana mag-share din kayo ng mga kwento nyo. Nagagawin namin mamaya, may babasahin akong kwento na pinadala sa atin. Ayun, kung hindi pa nga, kung gusto nyo mag-share ng kwento, ito, ayan, send your stories through email at kwentongrdp@gmail.com. At kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook tsaka Instagram, yung Instagram natin, nakahit na tayong 100 na followers. Nice. Tapos sa Facebook, hindi ko alam. Pero madaming sumasali sa community natin tsaka sa chat. Kung meron kayong mga gustong ipag-usapan sa chat, sa community namin meron na. Sa page natin, 333 followers na. Thank you so much. Kung hindi pa kayo naka-follow, go na. Tip nga lang pala sa mga sumasali sa community, sagutan nyo yung mga questions bago kayo pumasok para malaman namin kung bot ba or troll account lang. Kasi iniiwasan namin yung mga ganyan kasi minsan nagiging way yan para post ng mga spam, di ba? Kaya please pakisagutan yung mga questions. Madali lang naman yung mga questions, mga lang naman yan, integer at saka mga square root. Mga square root. Ayan. So, yung link ng community nasa description sa ibaba. Tama yan. Kaya kung gusto niyo ng mga discussion na about horror, sali kayo sa community, may group chat din, sali kayo. Yan, tama. So doon ko din nabasa yung mga reklamo na walang episode ng Friday. Ay talaga? Oo. Nakita mo. Sige. Habang kumakain ka, take time ka lang. Ako na yung una mag-share ng story. Napili kong i-share itong story na to kasi alam ko itong event na ito. Ngayon, bago ko basahin sa inyo, familiar ba kayo doon sa may tinatawag na camp sa Iba, Zambales? Alam ko nakwento ko na to nakaraan sa sa ang alam ko lang doon Camp Sawi Camp Sawi, hindi mo alam yung camp sa Iba, Zambales. Kasi nung binata pa ako, kami ng mga kaibigan ko, meron kaming inaatenan dito na church. Catholic ako pero okay lang naman kasi na umattend ka sa ibang church na ganyan. Aminin ko na ang habol lang namin dito is yung mga activities. Kasi may mga activities sila May mga akala ko ano sasabihin mo. Hindi. May mga activities sila like free martial arts training, tapos merong food trip. Hindi nawawala yan minsan sa mga ganyan Tapos ito yung parang pinaka-inaabangan talaga namin. Ito yung camping sa Zambales. Ang mangyayari niyan, pupunta kayo sa Zambales tapos kasabayan nyo dyan yung iba ring mga church sa ibang lugar. Itong campsite na to sa Iba, Zambales, sobrang laki nito, Paps, as in malaki. Kilala ba yan? Na hindi ko alam yung pinaka-eksaktong tawag doon sa may lugar. Basta ang natatandaan ko lang, sobrang laki ng lugar na to. Tapos meron pang tubig dito. May ilog kasi may mga water activities din Tapos ang pinakamagandang part pa rito, libre kain, tapos nakabus kayo, pupunta doon, tapos tumatagal minsan ng 3 araw yung camp. At saka ang ganda lagi nung idea nila, Paps, kasi ang ginagawa nila is isang movie yung itatitle doon sa may event. Tapos yung movie na yon is related sa religion ba? Spiritual, Kasi naalala ko may nangyari doon ang movie na ginamit is Transformers kasi parang ita-transform mo yung sarili mo, parang ganyan. Tapos ang ganda ng t-shirt. Yung bus talaga yung sinakyan nyo? Oo, bus talaga yung sinasakyan. School bus?
Hindi, yung bus na parang pang excursion o yung mga pang field trip. Ganon. So, tapos since ang tawag doon, bus-bus. Ha? Oo. Kami ay babas-basan habang nakasakay sa bus. Sobrang ganda nun. Sobrang galing nun. At saka ang ganda ng mga t-shirt. Kasi yung naalala ko yung t-shirt nun, Transformers yung title. Tapos logo ng Autobots pero may cross. Diba? Ang galing ng idea. Pero yung na-attenan kong event dito, which is security. Security. Kasi kailangan ng security dun Parang aayusin nyo yung pila, babantayan nyo yung mga tao, aawatin nyo yung mga nag-aaway-away. Tapos may nag-aaway sa ganun? Oo, syempre, hindi maiwasan yan kasi magkakahalo mga tao yun nandyan Imbis ba yan? Iba yan? Parang DVBS, parang ganun? Ano yun? Parang yung mga daily vacational Bible school, parang ganun. Parang ganyan ko masasabi, although hindi ako familiar dyan, pero parang ganun. Tapos paggabi dito, Paps, kailangan walang lalabas. Okay, so kami yung mga naatasan na magpuyat para bantayan. Baka may tumatakas, baka may... Paano yun? Di pag umaga, tulog kayo? Hindi, kailangan puyatan. Relyebuhan. Parang ganyan. Kailangan bantayan namin. Baka may mga magyoyosi, may mga nagnanakaw. Although hindi naman maiwasan yung mga nagnanakaw ng gamit na to. Nagnanakaw ng gamit doon. Sobrang saya ng experience na to. And merong akong narinig na kwentong nakakatakot doon na kinilabutan talaga ako. Ngayon, nakita ko ng story na tungkol doon. Kaya naisipan kong i-share. Pasensya na medyo humaba yung intro pero sa mga nakikinig na naka-experience ng camp sa Zambales, comment kayo. And sabihin nyo kung ano yung movie. Yung sa akin 24. 24 yung series? Oo, series. Hindi siya movie. Parang ang tema niya is 24 hours para magbago. Parang ganyan. Anyways, eto na nga. This story was way back 2009. Fourth year high school kami noon. Nag-aaral kami sa isang Christian school. The past 2 years na invite yung school namin para mag-youth camp sa Zambales. As far as I know, sponsored by Christian community yung camp namin. 2 days and 1 night ang activity na ito. Yung itsura ng camp area sobrang lawak, maganda yung ambience, and may mga activities talaga like mudslides, boating, etc. O diba? Sabi ko nga, may tubig kasi dun And may mga dorms, separate ang boys and girls. Ito pa, yung dorm doon na pagkakaalala ko, sobrang dami. Parang kung titignan mo sa malayo, parang bahay ng mga manok. Tumpok-tumpok siya. Tapos, hiwalay talaga yung lalaki at babae. Tapos, sa isang dorm, ang mga kama doon, triple deck. Pero madami. Madami talaga. Dikit-dikit. Hindi, spacious naman siya, pero marami. Malaki kasi yung isang doon. So here are some creepy experiences na na-encounter namin while staying there. Sa first part, parking area. 5 PM na kami nakarating ng Zambales. Bago papasukin sa campsite, pinapatigil muna kami sa labas or doon sa parking lot. Ito, trabaho namin to na mag-check ng mga taong nandun, ng mga taong nakapila. Titignan namin kung may mga dalang yosi, ganyan, or may mga dalang patalim. Oo, tama. From there, kitang-kita mo talaga na nasa province ka. Matalahib, bundok lang ang matatanaw. Walang mga bahay sa paligid. Private property, in short. Kami ng mga classmates ko, we've decided to finish our lunch. Yung mga hindi namin naubos na pagkain sa bus, kinain namin sa may parking lot. Pumwesto lang kaming magbabarkada sa ilalim ng puno. After namin kumain, I saw a black, huge dog. Sobrang laki niya, parang wolf. Then, tinawag ko siya para sana ibigay yung mga tira-tira namin. I don't know what happened next. Little did I know, sinusundan ko na yung aso. And then, nagulat na lang ako na may humawak sa braso ko. Yung best friend ko, tinanong niya ako saan daw ba ako pupunta. Kako yung aso, bibigyan ko sana ng pagkain. Tinignan niya yung tinuro ko, wala daw. Tsaka, paano magkakaaso? Wala naman daw mga residents doon. And to my surprise, ang layo ko na sa mga kasama ko. Kanina pa daw nila ako tinatawag pero parang tulala daw ako. Pero I swear,
totoong may aso. Second part, sa dorms. Mag-aalas 6 na nang nakapasok kami sa mismong dorm site. Para mga 5 minutes from parking area via bus yung distance. So medyo malayo-layo kung lalakarin. Nung nakarating na kami, inassign na kami ng mga teacher sa mga dorm namin. Dorm number 5 kami napunta. Isa siyang malaking kwarto na merong napakaraming double deck. Actually, it's triple deck sa pagkakatanda ko. So medyo bandang unahan kami malapit sa pinto. Yung CR nasa dulo. Malaking CR naman siya. Hiwalay ang shower room and toilet. Then may malaking salamin. Walang outlet or saksakan sa mismong room. Iisa lang yung outlet doon pa sa loob ng CR. So malas naming mga nasa unahan. May program sa campsite. May role-playing, then worship songs. Naalala ko to, Paps, yung mga worship songs. Mahaba-haba yung yung oras during worship songs. Tapos ang nakakatawa nito, iisa lang yung kanta na alam ko. Ano? Ulaan mo ko yung kanta. Di ano lang, One Way, Jesus. Teka, anong taon yan? Sobrang tagal na nito, Paps, yung tinutukoy ko. Sobrang tagal na nito. Binata pa ako nito. So mga before Magic pa? Oo. Although nagma-magic na ako nun, pero bago pa tayo magkakilala. Okay. Siguro 19 years old. So 2009, parang ganun. May mga nagko-compute na dyan, 2009, 19? Ito na nga, may curfew. So dapat 10 p.m. lights out na lahat ng kwarto. Parehas nga doon sa sinabi ko. Since mga lobat lahat, kanya-kanya nang dala ng extension sa may CR para mag-charge yung iba kong classmate. Dahil sa sobrang antok ko, di ko na chinarge yung phone ko. Madaling araw na nang maalipungatan ako. Nakita ko yung isa kong classmate na nagmamadaling umakyat doon sa bed niya. Sabay talukbong. Dinedma ko lang. So, nung kinaumagahan, nagkikita na ulit para mag-almusal. Nagkakwentuhan. Si Abs, yung classmate ko na nakita ko nung madaling araw, nagkwento. Nagcha-charge daw siya noon. CP lang niya yung source of light that time. Parang biglang nanlamig yung bandang batok niya. And then out of nowhere, may nakita siya sa salamin. May nakatayo daw sa likod niya. And then, yung isa kong classmate ko naman na si B, tinanong niya kung tumabi daw sa kanya si Tubbs last night. Sabi naman ni Tubbs, sa ibang dorm siya natulog. Pero since ini-insist niya na si Tubbs yung tumabi sa kanya kasi nga daw kulot. Imposible since 10 p.m. pa lang lights out na. Bawal nang tumambay or pumunta sa dorm ng iba. Di na lang namin masyadong sineryoso. Gawa ng baka mga pagod lang. Pauwi na kami around 4 p.m. Gayak na lahat, naghihintay na lang sa mga bus. Medyo nagkaaberya dahil 2 bus yung nasira that time. So mas nauna yung mga grade school students and lower year. Naiwan yung 3rd year plus 4th year. Around 6, wala pa ding bus. So yung ibang schoolmate namin, si Rafa, nag-CR sa loob ng dorm. Di na siya nagpasama. Then, nakita daw niya yung classmate niya na si Yela, sumunod din daw. Nauna siyang lumabas ng cubicle. Sinabi daw niyang hihintayin na lang daw siya. Hihintayin na lang daw niya si Yel. Then after some couple of minutes, wala pa din daw lumalabas. Daming pangalan na nabanggit no? Ang hirap tandaan. Parang mga codename lahat. Nagtataka daw siya kasi wala namang dumaan sa harap niya. Kung tapos na mag-CR yung tao sa loob. Lumabas na lang daw siya. Then to her surprise, Yela was outside kasama yung iba nilang friend. And tinanong niya kung pumasok din ba ito sa loob. Hindi naman daw. Doon na siya nagiiyak. Lahat kami that time medyo natatakot na kasi it's almost 7 na pero wala pa din yung bus. Ang dami na naming naririnig na kwento. Yung sa mga boys naman, may nakita daw silang dumudungaw na mga lalaki sa bintana. Parang nagro-ronda. Pero nung silipin daw nila, nung nakaalis na, men floating in the air. Yung mga ganito, Paps, naalala ko, na may singit ko lang, no? Common na sa mga school na ganito, no, sa mga estudyante. Ito yung madalas na nagkokos ng mass hysteria, no? Oo. Yung mga kwentuhan ng mga estudyante na parang may naikwento itong grupo na ito tapos dadagdagan pa ng ibang grupo hanggang kumalat-kalat. Nakakabuo tuloy ng isang senaryo kahit minsan hindi naman totoo.
'Di ba? Oo. Anyways, ito na nga, balik na ako dito. Sorry kung medyo mahaba, hindi masyadong creepy. Sino kaya yung tumabi sa classmate ko? Ano kaya yung aso na yon? Sabi ng mga tita ko, kung di daw ako nakita at nasundan ko yon, baka naligaw na daw ako ng tuluyan. Hindi ko alam kung pagod lang ba o trip-trip lang siguro. Takot lang talaga kami. Kaya ayaw i-entertain ang isip ko yung mga ganitong kwento. Next time about sa school naman namin, sana mapansin. Anyways, ito yung ikukwento ko na related doon. Syempre, meron kami mga nakakasama doon na suki na sa camp. Ibig sabihin parang yearly na. Yearly nandun siya. Oo, yearly na sila nakaka-attend ng camp. Kinuwento nila yung araw na merong namatay. Doon sa may camp, sa may Iba, Zambales. Sabi ko kasi, malaki talaga yung yung lugar. May swimming pool, may ilog, may basketball court. Sobrang dami talaga ng activities na pwedeng gawin doon. Natakot ako dito kasi syempre, assign kami na security, umiikot kami sa gabi-gabi. Natakot ako na baka makita ko yung tinutukoy nila na namatay daw doon sa may sa may camp na yun. Ang kwento nila, isa daw din itong camper na nagbasketball daw nung gabi. Nagbasketball daw nung gabi tapos naligo sa swimming pool. Ang nangyari, ang kwento pa daw nung mga kaibigan, nakita pa daw nila ito na bumalik dun sa may triple deck. Kasi yung isang natulog pa kasi yung isang kaibigan niya nasa may sabihin nating triple deck, nandito sa may ikatlo. Yung lalaki na yon na nagbasketball tsaka naligo sa pool, nasa may ikalawa. Itong kaibigan niya, ang kwento niya, sinilip niya pa daw sa ibaba kasi umalog Pag silip niya daw sa ibaba, nandun pa daw, nakahiga. Pero nung kinausap niya, hindi daw sumasagot. Nakatingin lang daw dun sa may tuktok nung pinaka triple deck. Alam mo yung higang diretso lang, nakita niya. So, binaliwala lang nila. Tapos ayun, kinabukasan, magkakaroon ata ng ano ba tawag doon? Baptism. Sa may pool. Nakita na lang daw doon yung katawan. Wala nang buhay. So, ano yun? Bumalik siya or yung nakita niya wala na? Yun nga, yung nakita niya daw ata. Yung ang parang pinaka nito, yung nakita niya na humiga doon sa may triple deck is multo na lang. Oo. Kasi nung gabi pa lang na iyon, patay na yung camper na yun. Feeling ko, fatigue, tapos iniligo sa pool. Siguro baka na brain aneurysm din. Oo, pwede rin, 'di ba? Tapos syempre dahil nasa tubig, tapos gabi na, wala siguro sumaklolo na iba or baka pinulikat, nalunod sa pool, 'di ba? Kaso nung kinuwento sa akin 'yun, ang iniisip ko kung totoo ba or hindi. Sabi kasi nila nakita daw nasa ilalim ng pool. Ganun ba talaga? Hindi ba yung lulutang? Lulutang nga dapat, di ba? Oo. Matigas na daw nung nakita daw na daw parang rigor mortis na. Pero alam ko, di ba, kapag sa tubig, lulutang ka. Oo, lulutang yun lalo pagka walang malay, di ba? Tapos tawag doon, di ba parang yung nagbo-bloat? Oo. Pero feeling ko yung pagbo-bloat is matagal yun pagka weeks na. Weeks na. Anyways, regardless kung totoo man or hindi, nung narinig ko yung story na yun, creepy pa rin yun, nakita mo, creepy pa rin yun. Kasi rumoronda kami sa gabi, parang kaya hindi pero talaga madilim pagkapag gabi doon. Kasi alam ko pag mga camp, may mga ilaw, pero magkakalayo, lalo na kung kasi 'di ba mga camp parang yung lugar na yon, may mga parang bahay kung saan nagstay yung mga campers. Pero minsan magkakalayo. Tapos madilim yung lugar. Actually, madilim talaga yung lugar doon kasi tama nga sa base nga doon sa story, walang residential area malapit. Puro mga puno, puro mga talahib lang yung paligid. Tapos pag lights out na, pag tulugan time na, ang mga ilaw na lang doon is yung mga na lang. Yung para mga street lamp na magkakalayo din. So, anytime kapag tumingin ka banda sa mga kakahuyan or doon sa mga talahiban, madilim talaga. Sobrang
Takot na talaga. Grabe, may experience ako dyan dati. Kasi, pagbata ka pala talaga no? Parang, may mga camp. Pero nung time na yon hindi ko naiisip kasi parang mas excited ako dun sa mga gagawin. Saka, madami ka may kilalang bago sa ganun Mga bagong tao. Tapos, pero kaya dati may ganyan ako, kaso sa Bataan kami. Bata ka pa nun Oo, Bataan. Oo, kaya dun talaga kayo. Pero, meron din kwento doon. Ang kwento naman daw doon, hindi ko nga alam kung sa memory ko, na experience ko. Kasi minsan may ganun doon. Parang may kinuwento sa'yo na hindi mo alam kung nangyari ba, narinig ko ba talaga. Pero kasi, ang sabi nila, kapag madaling araw daw, makakarinig ka ng mga nagmamarcha. Na parang ako, sa memory ko, iniisip ko kung meron ba akong na-experience na ganun, na parang nakarinig ako na may mga madaming, hindi siya marcha talaga, pero narinig ko na ang daming naglalakad na tao ng madaling araw. Pagising ko parang naalimpungatan ako, tapos narinig ko na parang ang daming naglalakad na tao sa labas. Parang ganun, na hindi ko alam kung tinulog ko ulit kasi inisip ko baka mamaya, parang wake up call na. Tapos, kasi pag camp na ganyan, pagising mo, kain ka agad di ba? Breakfast. Ganun. Ayun, parang ewan ko, hindi ko alam kung... Nakakatakot yan kasi, di ba sa Bataan yung Death March? Oo, yun nga ang sinasabi nila. So parang nakakatakot Naalala ko rin pala dun sa yung camp dun sa may Iba Zambales. Grabe dun yung itsura ng kainan, Paps. Parang, alam mo yung parang Alcatraz prison. Oo, kasi yung mga pahabang table. Ganyan, Paps. Tapos sobrang lawak. Parang imagine mo, ilang yung mga mess hall na sobrang laki. Tapos ang kainan dun yung metal tray. Ganun talaga, Paps. Ganun talaga, promise. Tingnan nyo, sa mga nakikinig or nanonood na naka-experience ng camp sa Zambales, i-testify nyo na magbigay kayo ng testimony na ganun talaga. Meron pa rin kaya nun ngayon? Feeling ko hindi ko alam kung meron pa wala na kasi rin akong balita dun sa sa mga Malay mo, meron pa. Sali tayo next year. Sige, pwede. Kontakin ko kasi Paps, yung ibang mga kaibigan ko na na friend mo pa rin hanggang ngayon? Friend ko pa rin naman sila pero hindi ko na sila nakakasama. Yung iba pastor na. Alam mo kung bakit? May kaibigan din tayo mga pastor, di ba? Oo. Yung mga naglalapag. Alam mo kung ba't sila mga naging pastor na? Bakit? Nakapangasawa din ng mga taga-church. Seryoso ka. Pero yun nga, mga pastor pwede silang mag-asawa. Yun yung napansin ko. Kasi ako, Baptist ako, alam ko na pwede mag-asawa pastor. Na dati nagtataka ako. Akala ko kasi nasanay ako, nakilala ko mga Katoliko na, di ba ang pare, bawal sila mag-asawa. So, gulat ako. Hindi, sige, tuloy mo. Ayun, nagulat ako na may asawa yung pastor. Tapos sabi niya, hindi, ganun talaga. Nasanay ako dun sa parang norm na kapag parang yung head ng church, hindi nag-aasawa. Tapos yun. Actually, meron ding Catholic na pwede mag-asawa yung pare. Anglican. Anglican. Or Aglipay. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-exact term kung Anglican ba or Aglipay. Basta, may mga kasi ako. Dito kasi sa Valley Golf, merong dito. Igorot Village kung tawagin. Nakita ko yan. Oo, marami ako mga kaibigan na na Igorot. Yung religion nila, ganyan. Catholic, pero yung pare is pwede mag-asawa. Hindi ba Aglipay yan? Parang ganun. Ang pinakakwento pala niyan is pari pala talaga siya ng Roman Catholic dati. Yung pinaka nagtayo niyan. Tapos siya, parang bumuo siya ng sarili niya. Tapos doon pwede mag-asawa. Doon pwede. Ayun. Nice. Grabe, parang nabalik ako doon sa dati na nagka-camp. Parang nakakamiss din no? Oo, nakakamiss din. Tapos, pero ngayon parang ang dati kasi ang pinaka-goal doon makahanap ng jowa. Yun, actually dati, ganun din. Kapag pupunta ako doon, tumitingin-tingin ako ng mga
Ganun eh, no? Parang, uy, sama-sama kasi maraming makikilala na iba. Tapos yung iba naman, yung mga war freak, tara, sama tayo. Hanap gulo. Suntukan. Grabe din gulo nun, Paps, doon sa may camp. Kasi may mga na-experience ka, di ba security ka na doon? Oo, security. Tama yung kwento niya, yung pinaka-outlet is nasa CR lang. Ang daming nawala ng doon, Paps. Alam mo yung charger na diipit? Oo, yung tinatagal yung battery. Oo, ganito, ito yung magpapatunay na ang tagal na nitong nangyari. Ang nawalan ng mga gamit, yung mga yung mga kulay pink na charger na umiilaw, yung iniipitan ng battery. Ang daming nawalang ganun, ang daming nag-report. Kami naman, todo halukay ng bag. Nakakatawa pa nga yung iba dun nung parang pauwi na. Meron kaming na confiscate. Ang daming dalang tanso. Nakalakal. Nananso pala dun sa may camp. Pagtingin ng bag, ang daming dalang tanso. Mahal lang bentahan dati ng tanso eh. Oo. Per kilo, ata 300 plus ata. Ayan yung naabutan natin, 300. Pero ngayon, baka may na rin, inflation. Oo. 301 na. Piso lang. Ayun. Ako, itong kwento ko naman, nakita ko din to sa Spookify. Ayan. May picture? Wala. Ang title nito is UP Examination. Hindi ko lang kung nabasa mo na ito. Ito, promise, hindi ko pa nabasa. Sige. The year was 1930. Sa isang silid sa UP, excited ang lahat, kahit maging ang mga proctor. Sa lahat naman ng room siguro. Pagpatak ng 7:00 ng umaga, binigay na ng mga proctor ang unang libreta sa mga examinees habang nagbibigay ng instructions ang head proctor. Matapos magpaliwanag ng head proctor, sabi niya, kung wala ng mga tanong, you can now start your mathematics examination in 5, 4, 3, 2, 1. At sumagot na yung mga mag-aaral. Makaraan ng takdang oras, sabay-sabay pinatigil ang mga examinees at pinapasa na ang mga papel nila para makolekta. Sabi ng head proctor, now you can start your language proficiency examination in 5, 4, 3, 2, 1. At muling nagsagot ang mga mag-aaral. At pagkaraan uli ng takdang oras, sabay-sabay pinatigil ang mga examinees at pinapasa na ang mga papel nila para makolekta. Sabi ng proctor, hindi naman mahirap, di ba? Okay, yung third na exam nyo is Science and Technology. And pwede na kayo mag-start in 5, 4, 3, 2, 1. Blag. Biglang may isang bata na nakaupo sa seat number 27. Bumulagta na lang bigla sa sahig. Napatigil yung lahat at agarang pinuntahan ng mga proctors yung bata. Wala na itong pulso at hindi na rin ito humihinga. Mabilis siyang isinugod sa ospital. Panandali ang natigil ang pagsusulit sa silid na yon. Pero since the show must go on, itinuloy pa din nila ang exams matapos ang ilang minuto. Kakatapos lang ng examinations para sa umagang yon nang natanggap ng head proctor ang balitang dead on arrival ang bata sa ospital. Inatake daw sa puso. Matapos ang ilang linggo, nakolekta na lahat ng sinagutang test paper ng batch na yon at nagsimula na ang checking. Kalat na kalat ang istorya ng batang pumanaw sa grupo ng mga checker at nakuha pa nga magbiro ng ilan na sigurong hirap sobra ng exams. May inatake sa puso eh. Maagang natapos mag-check yung checker na na-assign doon sa section ng batang namatay. At dahil wala na siyang ginagawa, na-curious siyang checkan na din yung papel ng bata kahit pa may marka na itong not for checking. Itinama ng bata lahat ng items 1 to 50 sa math at items 51 to 100 na language proficiency. Nasambit niya tuloy na sayang, mukhang kaya pa naman niyang itama ang buong exam. Year 1931. Yung bata na uupo dapat sa seat number 27 sa kaparehong silid na kinamatayan ng isang bata 1 taon na ang nakararaan ay hindi nakarating sa araw ng exam. Bakante yung upuan sa taong yon at walang nag-isip ng kahit ano tungkol sa pangyayaring ito.
1932. Hindi na naman nakarating yung batang dapat ay uupo sa seat number 27. Coincidence ang siguro, sabi ng mga proctor. Bakante na naman ang upuang yon that year. The next year, 1933, hindi na naman nakarating ang batang dapat ay nakaupo sa seat number 27. May mga nagsabi na mukhang ayaw daw magpaupo nung bata sa upuan niya kasi hindi niya natapos ang exam niya noon. For the third straight year, bakante ang seat number 27. 1934. Taon-taon nawawalan ng isang mag-aaral ang silid na yon at ang mga pangyayaring ito'y isinisisi nila sa pagmumulto nung batang namatay noong 1930. Nakakapagtaka din kasi isipin na tuwing magtatanong ang mga proctor sa ibang mag-aaral sa section na yon, wala ni isa sa kanilang may kilala sa batang absent ng taon na yon. Kaya ngayong taon, naisipan ng mga proctor na tanggalin ang seat number 27 at mag-iwan na lamang ng bakanteng espasyo sa gitna ng seats number 26 at 28. Ito daw kasi ang suggestion ng isang espiritista na nakatira sa Los Baños. Ang nangyari, hindi lamang isang bata ang absent ng taong yun. Absent din ang mga batang uupo sana sa seats number 26 at 28. Maging ang mga batang naka-assign sa likod at harapan nilang mga upuan. Pati ang mga upuang nasa likod at harap ng espasyong iniwan ng seat number 27 na bakante din ng taon na yon. So imbis na isa lang ang absent that year from that section, naging 8. Curiously enough, wala ding makapagsabi sa mga examinees kung sino yung 8 na yon. 1935, ibinalik na ng mga proctor yung seat number 27. Mabuti na daw na isang bata ang mawala taon-taon kaysa naman sa 8. And to everyone's surprise, dumating lahat ng examinees ng silid na yun ngayong taon. Salamat naman at natahimik na din ang kaluluwa ng bata. Marahil natanggap na niyang it's time for him to move on, sabi ng head proctor. Matapos ang ilang linggo, nakolekta na lahat ng sinagutang test paper ng batch na yun at nagsimula na yung checking. Meron silang ipinagtaka kasi yung bata na umupo sa seat number 27 nung taong yun, yung sinagutan lang niya na item sa exam is items 101 to 250. Tama daw lahat ng sagot. Kinilubutan yung mga checker at dali-daling kumonsulta upang maikumpara ang papel na itinatama sa papel nung batang namatay 5 years ago. Pareho lahat ng demographics na nasa 2 papel, pati yung picture. At ang nakalagay na petsa, August 9, 1930. So parang kinumpleto lang niya yung exam na hindi niya natapos dati. So yun yung kwento ng UP examination. Hindi ko pa nabasa yung story na yan, pero hindi ko pa nabasa mismo yung story na shinare mo, pero nabasa ko na yan before sa isang forum. Oo. Doong naghahanap ako ng mga urban legend dito sa Pilipinas. Oo. Nakita ko yung ano na yan, yung kwento so na yan. Urban legend talaga siya. Hindi, kaya nga hindi ko siya diniscuss kasi hindi ko makumpirma. Kasi bago sa pandinig ko na parang urban legend ba talaga to? Parang ngayon first time ko lang ito mabasa dito. Pero tandang-tanda ko yung details na yan na meron nga daw isang room sa UP na laging nag-aalat ng isang upuan para sa mga kumukuha ng exams. Tapos ayan nga yung details kasi nga meron daw estudyante doon dati na namatay na hindi natapos yung exam niya. Ngayon, napansin ko, Paps, sobrang dami ng urban legend sa UP. Oo. Di ba? Meron pa akong nabasa dati na meron daw doon sa may sunken garden na statue ng kalabaw. Na hindi ka pwede magpa-picture doon kapag hindi ka pa kumukuha ng exams. Hindi ka pwede magpa-picture doon kapag hindi ka pa nakaka-graduate. Kasi lahat daw ng nagpapa-picture doon is hindi nakaka-graduate. Doon sa may statue ng kalabaw na yun. Grabe no, 'di ba dati meron din tayong napag-usapan sa UP na yung nakakotse ba yun? Oo, yung Volkswagen na red. Oo, na hindi ka pwede. Paano? German.
Volkswagen. Volkswagen. Na kapag May isikay nagtanong, kapag nagtanong sa'yo ng direksyon, wag mong ituturo, wag mong sasagutin. Kasi may isikay ka. Ano pa ba mga urban legend sa UP? Yung yung UP ikot na jeep, di ba? Oh. Yung sumakay siya ng UP ikot na jeep tapos akala niya magjowa yung nasa harapan. Ito ba yung hindi gumagalaw? Oo, kasi nakita niya yung babae nakasandal lang dun sa may balikat ng lalaki. Tapos nakita niya butas na pala yung leeg. Tapos wala nang dugo. Biktima pala ng hold up. Hold up. Tapos dahil may sumakay sa jeep, isinandal na lang muna. Oo. Biruin mo may nakasakay ka na na criminal. Sobrang dami ng urban legend sa UP. Isa nga rin yan sa mga naalala ko, nabasa ko. Pero inano ko lang, hindi ko siya diniscuss since parang urban legend ba to? Parang ngayon ko lang ito narinig. Pero ang galing. Kayo, sa mga nakikinig, kung meron kayong mga alam na urban legend sa UP, lalo na yung mga mismong taga-UP, comment nyo kasi baka makuwento namin. Inaantay ko yan yung sa lahat ng mga taga-UP dyan. Kung kung alam i-confirm nyo din, i-confirm. Meron kayong kwento din na hindi namin alam. Kasi parang feeling ko meron talagang kapag nag-aaral ka dun, parang feeling ko hindi mawawala na may makakapagkwento sa'yo ng isang urban legend na habang nandun ka. Buti walang urban legend yung oblation. Pag pinicturean. Oo. Hindi, or kunwari sabi nating nabubuhay, bumababa, tapos tumatakbo, no? Oo, tapos makikita, wala na yung yung oblation. Ang tawag ba doon standing oblation? Kasi nakatayo siya doon no? Di ba? Pero hindi nakatayo yung Oo nga hindi. Redundant na daw pagka ganun Pero yun totoo ba? Urban legend din to pero hindi ko alam kung confirm to na tatay daw ni Fernando Po Jr. yun. Yun? Oo. Diba? Hindi. Sabi. Pero alam ko dinebunk yan na hindi daw totoo Na yung model daw ng oblation is hindi daw tatay ni Fernando Po Pero may mga nagsasabi kasi na tatay daw ni Fernando Po Jr. yung statwa sa oblation. Tingnan mo nga. Ano sabi? Wala, hindi ko nakikita. May mga yan, may mga parang article. Ayun. Hindi. Ikaw, may kwento ko pa. Check ko mamaya. Sige, check ko mamaya. Habang chine-check mo, idagdag ko din yung kasi 'di ba minsan may mga info na kumakalat sa mga history books natin. Mga textbooks natin dati tsaka mga workbooks na na hindi pala totoo. Kagaya nung kay Agapito Flores, 'di ba? Yung sa sa fluorescent. Grabe tinuro yun sa atin dati. All this time akala ko talaga totoo. Naalala ko yan Oo. Tapos isa pa yung yung katotohanan tungkol kay Lapu-Lapu. Hindi yung sa ML na OP daw siya ngayon. Lakas daw ng third Life yung combo niya. Hindi na 'di ba syempre ang mga tinuturo sa history books dati sila Lapu-Lapu yung mismong lumaban doon kay Magellan. Kumbaga saka pumatay. Kung gagawa ng movie 1v1 pa daw sila no? Oo, parang Achilles sa pelikulang Troy, 'di ba? Na parang siya yung nagli-lead na ganun. Tapos based sa mga historians, hindi pala napana lang daw si di ba? Hindi daw. Taga-bigay lang daw pala siya ng order. Sabi ng mga hindi, ang sabi nga daw, ang nakapatay daw kay Magellan, napana lang daw siya ng random na yan, Tapos sila Lapu-Lapu, lang pala yan, 70 years old na pala nung time na yun, nakaupo na lang daw pala yan. Ano ba tawag dyan? Taga-bigay na lang daw pala ng order yan. Pero dahil siya yung mataas nung panahon na yun, sa kanya yung credit. Sa kanya binigay yung... Alam mo kung sino yung nakapana? Sino? Si Enrile. Si Mia. Joke lang. Biro lang. Kala ko si Mia Hindi. Naisip ko lang na
In real. Oo, random Historical fact. Yun ang historical fact. Fuck. Oo. Random daw na tao. Hindi yun random na tao. Lagi yung nakapana kay Magellan. Pero yun nga, isa yan sa mga sa mga false na info na kinalakihan natin. Ano pa ba? May kwento ka pa dyan? Oo, meron pa. Yan, sige. Ito na yung hinihingi nyo guys. I-extend namin to ng konti. Mga 1 hour and 3 minutes. Oo. Anyways, ito trigger warning lang muna. Bawal to sa merong may hagiophobia. Ano? Ano ko yan lately ko lang nalaman yung term na yan hagiophobia. Yung mga Hagio? Hagiophobia. Yung katulad nung kay Ate Bebs. Sa mga statwa na religious statues ba ang hagio? Sa religious. Okay. Yan. Pwede mong may shinare ako diyan na oh my gosh. Bakit natakot ka agad? Nagulat na naman ako kasi may lumabas na picture. Sabihin mo sa akin kapag show ko na ba? Mamaya na. Hindi, pwede mo naman i-show na. Pwede mo na show na. Okay. Para makita yan. Sa mga nakikinig sa Spotify, kung gusto niyo makita yung picture na naka-flash, nasa YouTube siya. Pero yung picture na to is isang rebulto ng... Ay, tama ba term ko? Sige, ikaw na magano. Akpan ko medyo nakikripian ako dun sa image. Hindi, pero sige, ganyan na nga lang. I-describe mo na lang yung image din mamaya. Or pwede nila i-check din sa YouTube. Meron din halos parang kapares pa nung Santo Niño ko dito sa bahay. Ang title ng story is Santo. Hindi ko alam. Saan ba yan? Dito. Eto na. Since may nabasa po ako tungkol sa Santo Niño, naalala ko yung nakita ng pamangkin ko sa bahay ng kaibigan ni Mama. Sana masagot nyo din po tanong ko para sa pamangkin ko. Ano kaya yung tanong? Yun din? Yung same dun sa tinanong mo? Cheska, name ng pamangkin ko. Makulit. Ano pangalan? Pero Cheska. Kala ko Jessica. Okay. Hindi ako Scrabble. Cheska, name ng pamangkin ko. Makulit pero sweet. Mahilig sumama sa mga lakad namin or ni Mama. 7 years old lang siya. Matalinong bata. Consistent sa pag-aaral. Favorite apo din siya ni Mama. Etong bakasyon lang April 20, tumawag at nakiusap yung friend ni Mama na ipaglaba siya dahil may sakit ito. Ayaw sana ni Mama kasi hapon na yon at medyo madilim na sa likod bahay nila kung saan doon maglalaba at may bodega na may kalakihan din. Tambakan ng mga sirang gamit. Matagal na kami nagpupunta doon lalo na pag may handaan dahil si Mama tinatawag nila para magluto. Pero si Cheska, first time lang makakapunta doon. Tapos ayun na nga, wala magawa si Mama kasi konti lang naman daw ang lalabahan at importante daw kasi dahil paalis na ng bansa asawa ng friend ni Mama. Pumayag na si Mama since may washing machine naman. Sumama kaming dalawa ni Cheska para may makatulong si Mama at mapadali ang trabaho. Habang nagkukusot si Mama ng mga puti at ako naman nagbabanlaw ng mga natapos ni Mama, naglalaro lang ng tahimik si Cheska sa tapat ng bodega na malapit lang din sa pwesto namin. Mga 3 PM na yon nang biglang napansin ni Mama na sumisilip si Cheska sa may pinto sa may bodega. Sabi ng Mama, "Uy, may ahas dyan, huwag kang papasok dyan." Sabi naman ni Cheska, "Hindi, Mi. Mi is Mami." Mami. Oo, sabi naman nung nag-share ng story, "Iyaan mo na Ma, para tuklawin." Inaasar daw niya. Pero tong si Makulit, talagang makulit. Silip ng silip na parang may gusto talagang makita or gustong pumasok. Kaya sinabuyan ko ng tubig para magulat. Pero hindi ito natinag at tumingin lang sa akin na halata ang curiosity sa mukha niya. Tinawag ko na lamang ito at pinahiram ang cellphone para manahimik sa tabi ko. Sa wakas, natapos kaming maglaba. 6:30 PM. Pauwi na kami nang marinig ng friend ni Mama na nagkukwento si Cheska sa anak nito. Sabay takbo ng bata sa nanay niya. "Mami, di ba wala tayong mga santo dito? Sabi ni Cheska meron daw dun sa may bodega. Malaki daw." Di ko inaasahan reaksyon ng friend ni Mama.
Kala ko matatawa lang pero bagkus, lumapit siya kay Cheska at kinumpirma kung totoo. Tita, meron po dun sa bodega nyo, nakakulay maroon po tapos kulot pero ngayon wala na po siya. Ayun ang sabi ni Cheska. Takang-taka yung friend ni Mama kasi hindi sila Katoliko at ayaw ng tatay niya ng mga santo. Hanggang ngayon po, yung pamangkin ko, napapanaginipan yung nakita niyang santo. At sa panaginip daw niya, pinupunasan niya daw ito. Minsan, kwento ng ate ko, yung mama ni Cheska, nakakaamoy sila ng sampagita sa bahay nila at sinasabi ni Cheska na andyan siya. Sa palagay ng ate ko, ayun yung santo na nakita niya. At yung pamangkin ko po minsan ang matured magsalita. Sumali pa ito sa pag-aaral sa simbahan. Kakagraduate niya lang kahapon. Nagulat din kami kasi ang bilis niyang mamemorya yung mga dasal sa simbahan. Masaya po kami na siya mismo naglalapit sa sarili niya sa Diyos. Minsan kapag kalaro niya dalawa niyang kapatid, parang ang tanda niya magsalita at tinuturuan niya magdasal mga kapatid niya. Pero ano po kaya ibig sabihin ng panaginip at mga kilos niya simula na makita niya yung santo na iyon? Sa totoo lang po, di ko rin po kilala kung sino yung santo na yun. Hindi po Nazareno. Kamukha po niya si Niño. Pero mahaba po ang buhok at kulot. Base po yun sa nakita ng pamangkin ko. Akala ko naman may kinalaman yung picture. Siguro lang yan, picture for reference lang. Pero tanggalin na natin. Akala ko naman may kinalaman sa story kaya sinend pa. Kasi nung sinend yung story na yon, sinama yung picture. Tapos medyo creepy yung datingan. Pero anyways, pero parang for the better naman yung nangyari, no? Oo, wala naman siyang katatakutan. Unless dinideceive siya, di ba? Oo. Kasi uso yung ganyan na parang mga kwento. I mean, common na parang pinapaniwala ka na na holy. Tapos, di ba, ito yung kay Eric Mati na yung na short film, Vesuvius. Oo, yung Vesuvius, diba? May deception na naganap. Oo. Kung hindi po nyo pa napapanood yun, creepy din yun. Yung short film no? Short film na Vesuvius. Short film. Nagkaroon ba ng parang full length yun? Sabi daw nila, na parang based doon. Parang daw yun. Hindi naman. Kaparehas lang siguro ng tema. Yung seclusion, di ba? Seclusion. Pero hindi naman siya connected eh. Parehas lang kasi na parang yung Mama Mary doon yung ginamit na Pero di ba naalala mo, pinanood natin yun kay Ali Tran? Naalala mo kung ano reaction niya sa film na yun? Nakripihan din siya no? Oo, takot siya. Although hindi naman siya ganong natakot kagaya sa atin. Kasi syempre sa culture, tayo kasi talaga matatakot talaga tayo kasi tayo eh. Oo. Pilipino tayo. Part yun ng culture natin eh. Oo, na pagiging religyoso eh. Sila, mga sila, Amerikano sila eh. Diba ang kinatatakutan nga nila yung mga mimic, yung mga yung home invasion. Kaya magkaiba talaga tayo ng shadow people sa Japan naman yan. Pero si Ate Bebs talaga, yun talaga, hindi ayaw niya talaga mapanood yung Vesuvius na yun. Vesuvius. Kasi may siya, hagiophobia. Naalala ko tuloy, Paps, yung kwento nung kay nakalimutan ko yung pangalan, yung sa La Union. Anong kwento yun? Yung gumagalaw ba na o hindi? Hindi, yung kay Judiel Nieva. Ay, oo. Oo, di ba, grabe yun. Di ba, na siya ngayon? Oo, Transformers. 24. Nag-artista pa yun no? Naalala ko kasi nung palabas dati sa 7, sa Channel 7, Star Talk. Naalala mo yan, Star Talk? Oo. Host si Lolit Solis, Sumalangit Nawa. Nag-guest pa yan eh. Si Judiel Nieva. Babae. Yung dati pa siya or hindi, babae na siya. Oo. Na gusto niyang pumasok sa showbiz. Nakagawa pa nga yan kamo ng isang pelikula. Siya? Di ba parang yan? Pero ngayon active hindi na, matanda na rin siguro. Sobrang sobrang naging sobrang sumikat yung story diyan sa may La Union na yan, yung kay Judiel Nieva, na umabot pa hanggang ibang bansa. Kasi may mga pumunta rito ng mga journalist taga ibang bansa kasi
in-announce niya, 'di ba, na ano, itong araw na to, magpapakita ang mahal na birhen. Tapos, 'di ba, ang daming tao na pumunta nun sa La Union para masaksihan. Tapos wala. Fake wala. Na it's a prank. Doon na usong it's a prank. Wala, Paps, pero merong iba na nakakita ng vision. Meron daw. Oo, meron daw. Pero feeling ko, na lang yun. Baka parang placebo. Placebo. Plus na mas hysteria siguro sila dahil daming tao Pero grabe yun, no? Anyways, kung gusto nyo ng detailed niyan, comment nyo sa ibaba. Kasi sobrang haba niyan, Tops, eh. Ang haba nung niya, eh. Ang haba nung meron pa yan siya na yung hindi lang yun yung niya, eh, yung mga performance feats. Basta parang meron pa siya yung sinubo niya yung ostya, dumugo. Dumugo sa bibig niya. Mga ganun. Ang dami. Stigmata. Parang ganun, pero hindi. Di ba kasi ang stigmata sa kamay? Dudugo talaga. Parang kay Padre Pio, dudugo talaga yung kamay tsaka tagiliran. Sa kanya, yung ostya na body of Christ, pag subo niya, dumugo sa bibig niya, naging dugo na lang. Nag-blood capsule siya. Galing eh, no? Tapos, after ilang years, dineclare na hoax lang ang lahat. Kaya nga eh. Pero may pinapanood ako dati, hindi ko alam na parang dinedebunk nila yung mga sinasabing mysteries na related sa religion. Alam mo yung mga umiiyak ng dugo na statwa? Parang yung iba daw, may napanood ako, di ko alam kung kung ano nga ba yung tawag doon, yung akala mo, nakita mo, pero hindi pala yun. Na Mandela ka, akala mo. Hindi ko alam kung na Mandela lang ako. Pero parang may napanood ako dati na hindi ko alam kung magandang gabi bayan ba to o kung ano man, na parang may mga na-debunk na ganun na nilalagyan daw nila ng dugo ng kung ano mang hayop yun, kung baboy ba o ano. Tapos hindi ko alam kung paano nila nabubutasan. Tapos, sa akin naman asin. Asin tsaka food color. Alin? Sa ganon? Diba kunwari yung Mama Mary na may blue na crown. Nakatungkab yun, tapos may asin tapos food color na powder. Tapos may butas dito. Ngayon katagalan, pag natunaw, yung asin na halo sa food color. Lalabas dito. Dami niyan, dati yan, Brigada 7. Brigada 7 ko tapos. Pati yung yung eto naman nakalimutan. Sayang ba't kasi wala na yung mga videos na to na parang sobrang nakakatakot noon dati nung bata pa tayo. Tapos ngayon hindi na natin mahanap, 'di ba? Ano ba yan? Considered na lost media? Considered na as lost media. Speaking of lost media, charot. Sige, singit natin. Pero ito ano to yung tungkol sa umulan ng ostya. Legit ba yan? Sa isang simbahan. Umulan ng ostya. Dati yung evidence nun, yung lang, alam mo yung mga picture lang sa sa camera na may mga film. Point and shoot? Point and shoot lang. Kita mo talaga, ang daming ostya naggalat. Na hindi alam kung saan nanggaling. Pwedeng gawin sa AI yan ngayon. Lang, no? Recreation video. Tama ba? Recreated video. Naalala ko nung napanood ko yung episode na yun, iniimbestigahan pa nila yung tuktok ng simbahan, kung possible ba na Sa loob ba ng simbahan nangyari? Sa loob ng simbahan. Parang sa harapan nung Holy Eucharist, yung malaking yung Holy Eucharist, yung parang nagsisimbolize ng body of Christ. Yung nakalagay sa yan. Harap. Omsim yan. Yun, tas may cross na gold, di ba? Dun sa may lapag nun, umulan ng maraming ostya. Iba pa yung iba pa yung sa may Lipa, Batangas na umulan naman ng rose petals Yun, grabe din yun. May mga ganun pala? Oo, umulan ng rose petals. Tapos, akala mo yun na yung parang pinakamilagro. Hindi pa. Yung rose petals, pag tinutok mo sa ilaw, may mga image. Ang lupit nun Oo. May makikita mo yung mga image ng Mama Mary, image ng Jesus Christ. Grabe talaga yun. Naalala ko yan Ang hirap na lang hanapin yun. Anyways, speaking of lost media, ano yun?
Sa Lost Media. Meron kasi tayong pinanood recently na natuwa tayo. Oo. Yung Post House. Post House. So, congratulations pala kay Direk Nicholas Red at kay Direk Michael Red. Ang galing. Sa mga hindi pa nakakapanood, kung may time kayo, panoorin nyo sa sinehan kasi maganda yung experience na ako, personally, yung experience ko na habang nanonood, yung cinematography tsaka yung yung sounds, ang ganda. Sabi ko nga sabi ko nga dun sa sa pinost ko. Kasi sinasabay yung music na yun dun sa mga eksena kung saan nagkakaroon ng anxiety si Sid Lucero. Oo. Ang ganda ng acting niya, ang ganda ng sound. Feeling mo pati ikaw mapapraning. Oo. Tapos parang may pagka-analog no? Oo. Analog horror yung dating na parang medyo unsettling. Kasi pinapakita yung footage nung nung first silent horror film. Oo. Hindi na lang tayo masyadong consider nila na Lost Media. Oo, Lost Media. Pero sa totoo, Lost Media din. Oo, Lost Media talaga siya. Oo. Yung Manananggal 1927. Ayun. Pero, bale yung kwento kasi nun, yung family nila, sila yung gumawa ng unang horror film sa Pilipinas. Ngayon, hindi na ma-recover yun, pero incidentally, napunta sa kanila yung copy. So parang nire-restore nila yung film. Ngayon, habang nire-restore nila, ang daming mga nangyari na katatakutan. Kasi kulang-kulang. Pero ito, straight to the point, walang ebas. Kagaya nga na sinabi ko. Kung sanay kayo sa generic horror film dito sa Pilipinas, hindi kayo magagandahan dun. Kung sanay lang kayo sa gulatan, Pero, may jump scare dito, pero natuwa ako kasi hindi ganun, parang feeling ko dapat ganun yung mga jump scare. Naalala mo yung scene na una nilang pinanood, tapos biglaan niyang naalala yung nakita niya ng bata siya. Kasi yung parang ang jump scare dapat walang setup Yung parang kaya siya jump scare kasi bigla siyang sumulpot. Oo, maganda. Yung mga jump scare kasi 'di ba yung parang may pa-build up. Pa-build up muna. Tapos parang mahuhulaan mo na ay, ito na, magre-ready na ako. Pero doon hindi ganun yung klase ng jump scare na binigay nila. Kaya nga isa sa mga best na jump scare talaga pagdating sa movie is yun dun sa may pelikulang It Follows. It Follows. Yung biglang dumaan. Kasi ba yun? Walang setup yun di ba? Oo, bigla na lang. Yung nag-uusap pa sila tapos 'di ba pagka-pan nung camera doon may matangkad na lalaki na umano doon sa may door frame. Ano pa ba yung mga super effective na Insidious, yung si Red face ba demon head. Lipstick demon. Si Lipstick Demon. Yun, walang setup bigla na lang. At saka sobrang effective nun, Paps, kasi nangyari yun umaga. Oo, yun nga. Diba? Yun umaga nga, yun nag-uusap sila. Hindi mo aasahan talaga. Actually, yun nga din Yung isa pa is yung parang, hindi ko, ano ba to? May naalala ko movie, pero nalilito ko minsan kung sa Insidious ba yun o sa Conjuring. Yung may bata na sumasayaw. Insidious pa rin. Insidious di ba? Tapos yung biglang tumakbo. Oo. Isa din yun sa magaganda talaga. Pero Paps, wait lang hindi ko siguro inspired lang nung nakita ko yung entity dun sa Post House. Oo. Siya parang naalala ko yung yung Malum tsaka yung Long Legs. Long Legs? Bakit? Paano? Yung parang yung mata na nandun sa mayan. Basta ayoko ma-spoil yung mga hindi pa nakakapanood Pero feeling ko kung napanood nyo na yung Malum at saka yung Long Legs, tapos mapapanood nyo yung Post House, maaalala nyo rin silang dalawa pag nakita nyo. Nakakatuwa kasi ang daming ang homage sa mga sa mga horror films. Tsaka tapos nung pinanood natin, di ba akala natin lightsaber? Voltes 5? Voltes 5 pala? Mali pala ako. Iniisip ko Star Wars? Hindi, nakita ko na Voltes 5. Oo, Voltes 5 pala.
Sabi ko, bobo ko naman kung nakita. Saka gusto ko dun, Paps, yung di ba dati nanood tayo ng history ng horror movies. Tapos nakita natin yung style ng lumang-lumang Nosferatu. Oo, yung by shadows, yung shadows lang. Di ba ginawa dun? Ginamit din nila yun, parang ang ganda. Tapos meron yung sinasabi nila na scariest scene in horror. Merong, hindi siya ganun na ganun, pero parang ganun yung atake na parang, kung mahilig ka sa horror, tas alam mo yun, parang, parang mapapaano ka yung Leonardo DiCaprio. Oo, yan, yung meme na yan. Pa ganun ka, pero... ano yun? Cairo, di ba? Oo, Cairo. Tapos tutunog yung likod mo. May may isa din pa palang binase yung yung game siya game. Ano yun unreleased na game. Kasi dati nagkaroon ng isang game, ang title nakalimutan ko yung title ng game Silent Hill PT. PT? Oo, parang nakita ko. Unreleased ba yun? Oo, unreleased yun. Hindi yan natuloy. Hindi yan na hindi parang hindi nagkasundo si Kojima tsaka si kung sino yung kasundo niya doon. Unreleased. Kasi yun, yung Silent Hill PT na playable, siya, trailer lang siya para dun sa may totoong game. So parang ano ba yun? Yung parang mga demo? Oo. Ngayon, okay. Nalaro, tapos hindi na release. Ngayon, hindi na rin malalaro yung yung demo na yun. Ang kamukha demo na malalaro. Oo, demo na malalaro. Wait lang tingnan ko lang yung ibig sabihin ng Silent Hill PT. Playable teaser. Yun, playable teaser. Kaya pala. PT. Pero pinano talaga yun na ma-release. Planado talaga to. Tapos nagkaroon ng playable teaser pero hindi natuloy i-release. Ano to? Ang kapares nito, Pops, yung ganun. Nakita mo yung Resident Evil na bago ngayon? Oo, yung 9. Parang ang ganda rin yung malaki. Yung malaking biglang parang yung kung sino yung nemesis daw nila ngayon. Yung bumababa galing din sa may bubong. Oo. Katakot no? Ayun. Pero meron pa akong kwento. Meron ka pa bang kwento after? Wala na. Wala. Ito, sige, ito. Since 1 hour na tayo, pero sige, bibigyan pa namin kayo ng isang kwento. Itong kwento bonus. Bonus round. Ito, ang title nito, Bakit Bawal ang Pakain sa Fiesta Namin Kahit Libre? Ayan. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko sa isang maliit na baryo sa Bohol na muntik ng kumitil sa buhay ko. Hindi dahil sa aswang, hindi rin dahil sa multo, kundi dahil sa mga taong may ngiti sa labi habang ngumunguya ng laman. Isa akong photographer. Nagsosolo travel ako para kumuha ng kakaibang kultura sa mga malalayong probinsya. Nang marinig ko ang tungkol sa isang baryo sa Bohol na hindi raw pinapasok ng turista, na-curious ako. Pista raw nila tuwing Oktubre. Pagdating ko, sinalubong ako ng mga nakangiting matatanda. Mga batang may kasuutan pa na gawa sa tuyong dahon at mga aling may dalang kakanin. Parang normal lang, masaya, makulay, tahimik. Pero napansin kong kakaiba ang mga mata nila. Parang alam nilang hindi ako taga rito. Malamang kasi hindi ka nakasuot ng tuyong dahon May nag-abot sa na? Wala. Natawala ako sa may tuyong dahon. May nag-abot sa akin ng plato. Kanin, kalderetang kulay itim, amoy na hindi ko may paliwanag. Parang may halong usok, tuyo, at luma. Sabi ng matandang babae, "Tikman mo iho, libre yan." Sa gilid ng mesa, may isang batang babae. Mahina ang boses niya, pero ramdam ko ang panginginig. Sabi niya, "Kuya, wag kang kakain. Bawal sa hindi taga rito." Tumingin ang matanda sa bata at biglang hinila ito palayo. Napalunok ako. Naisip kong baka may food allergy lang sila o anong pamahiin. Pero gutom na ako.
Kinain ko. Una, masarap. Malambot ang karne. Malasa. Pero meron siyang aftertaste. Parang madumi. Parang may bahid ng dugo ng hindi hayop. Kinagabihan, sumakit yung tiyan ko. Nahilo ako, nanginginig. Laking gulat ko na pagdilat ko nakagapos na ako. May 5 lalaki sa harapan ko. May hawak silang gulok. Gulok is yung itak, di ba? At may palanggana ng tubig na may dahon. May isa sa kanila nagsalita. Sabi, pasensya ka na. Hindi ka taga rito. Hindi ka pwedeng makakain ng libre. May kapalit. Pero hindi ako nilapitan. Bigla silang tumigil. Mula sa likod, dumating yung batang babae na nagbabala sa akin. May dala siyang kwintas na may anting-anting. Nilapit niya sa akin. Bigla akong nakahinga. Isang matandang lalaki ang sumigaw. May protection yan. Anak ng dato ang bata. Huwag niyong galawin. Nagkagulo sila. Tumakbo ako habang nakatali pa yung isa kong kamay. Nagpalipas ako ng gabi sa kakahuyan. Kinabukasan, may dumaan na delivery truck. Nakisakay ako paalis ng baryo. Pagdating ko sa bayan, nagsumbong ako sa mga pulis. Pero natawa lang sila. Baryong yun? Matagal nang walang pista dun ah. Abandonado na yung lugar na yun. Pagbalik ko sa mga litrato sa camera ko, burado na yung lahat ng kuha. Maliban sa isa. Isang lamesa na merong kaldereta. At sa gilid ng kaldero, may daliring sunog ang kuko. Yun na. Kwento. Nag-ano pa siya. Kung nagkalaman si Chronicles siya, di ba? Oo, tapos... Oo, tapos na sana. Hindi na siya umabot pa dun sa inabutan siya nung anting-anting, di ba? Anyways, nagulat ako kanina, Paps. Oh. Akala ko ano siya, photographer siya na umattend siya sa isang kasalan sa may Palawan. Palawan? Oo. Kasi doon sa may doon sa may Palawan naganap yung yung hinalo yung ano. Ay, Kaya sino yun? Anong case yun? Nakalimutan ko kung ano apelyido nun eh. Pero yun yung... Yun ba yun? Yung kinain yung ano? Sinahog sa pagkain sa sa kasal yung katawan. Oo. Parang nag-away yun eh. Hipag niya yun eh. Tapos nagkaroon Pinsan ba yun? Hipag. Yung ba yung may kasama siyang May kasama siyang... Yung parang dinamay niya pa yung mga ibang kasama? Yun ba yun? Ata. Case ng cannibalism din yan eh, no? Case ng cannibalism dito sa Pilipinas. Tapos dinamay pa yung mga bisita. Oo, yun nga. Pero sinasabi nila na hindi daw. Hindi. Normal lang yung kinain namin. Ibig sabihin, masarap. Yun nga, pero grabe, no? Sabi, di ba, sabi ng confession ng isang cannibal. Yung hindi cannibal na yung kagaya sa Amazon forest yung cannibal na normal na tao pero niluluto niya niluluto niya yung tao, kumakain siya yung palad daw ang pinakamasarap. Di ba palad? Di ba sabi nila ang masarap na klase ng meat is yung hindi gumagalaw na muscle? Ewan ko. Ano yan? Ano mo? Confession mo yan? Hindi. Kasi di ba, hindi ko alam kung baliktad ba. Kasi sabi niya, kahit sa baka, may isang part daw sa baka na masarap. Yung tenderloin, kasi yun daw yung muscle na hindi masyadong gumagalaw. Asan ba ang tenderloin? Hindi ko, parang inner muscle siya ang alam ko eh. So parang ewan ko Kasi di ba kapag laging gumagalaw, feeling ko tumitigas yung muscle eh. Pwede. Pero Bakit? Para alam mo lang kung naisip. Sorry. Cancel. Meron kasi akong alam na muscle na. Na Wala. Anyways, ano yun yun? Baliwalain nyo na yung sinabi ko. Basta, yun na yung i-context clues nyo na lang. Muscle, gumagalaw, matigas, hindi masarap. Bakit nakatikim ka na?
Hindi. Hindi. Ano to, confession ko rin. Same sa'yo, no? Confession night po ang episode na to. Narinig ko lang. Narinig ko lang. Okay. Nakinonfess sa akin, hindi daw masarap. Anyways, ayun. Baliwala yun yung Hindi sinabi. ko na nabasa yung kwento. Balik tayo dun sa may baka. Ano nga pala yun? Ayun nga, sabi nga nila na kapag yung part daw ng kahit anong livestock na yung part na hindi gumagalaw masyado na muscle, yun daw yung masarap. Sa manok ba meron? Hindi gumagalaw masyado. Sa baka, di ko sigurado. Kasi baka. Pero... Oo, baka lang. Sa manok, ano bang hindi gumagalaw sa manok? Breast. Pero hindi ko gusto yung breast. Ako rin eh. Ang tabang eh. Oo. Parang dry nga yung breast eh. Pero baka red meat. Baka ganun. Kasi red door, red meat. Yung chicken wings pala sa Korea. 'Di ba sa atin pagka maano tayo ng chicken wings, kasama yung ganito, no? Yung dulo. Hindi lang yung dulo, pati yung pahaba. Yung buong yung last dulo. Na limb. Oo. Hindi pala yung kasama sa Korea, no? Oo, yung parang drumettes. Parang ano ba ang tawag doon? Nakalimutan ko. Yung parang upper part lang yung kinakain sa kanila. Oo. Dito sa atin, di ba kain yun? Kasi minsan nga, yun. Alam mo naman, kahit kinakain ng Pinoy eh. Oo, sabagay. Kahit yung muscle na matigas. Oo, at saka kahit tao. Kinakain sa kasal. Anyways, ayun na nga. Ayan, pa-extend na naman tayo. Kaya nga eh. Ayun, kung meron kayong, hindi ko na nabasa siguro sa next na episode. And hopefully, next episode, meron na kaming maisama dito na guest. Ay, actually, meron. Tama, di ba? Yung next na episode natin, meron na nakaschedule. Oo, meron na. Meron na. Meron kaming makakasama and sana... Gusto ko yung mga content nito eh. Nitong magiging guest natin next week. Ang ganda ng mga... Sige, bigyan natin sila ng clue. Oo. Clue. Ano yung nagustuhan mo sa content na ginagawa niya? Ang nagustuhan ko, una is kakagawa niya lang ng YouTube channel niya. Okay. Pwede, matagal na to, pero parang ngayon lang ulit siya nag-post ng mga videos. Pero gusto ko yung quality ng video making niya. Maganda. Ikaw? Tapos yung mga stories na kino-cover niya is mga dark, yung grim version ng mga fairy tales. Tama ba? Grim version? Oo, tama. Yun nga. Yung mga parang, kung halimbawa may Winnie the Pooh, diba? Tapos ginawa nila ng parang horror version. Siya, mga ganun. Parang ganun. Pero dito baliktad. Actually, ito talaga yung totoong version ng mga fairy tale na alam natin. Oo. Ano ba mga example yan? Bago sila na Disney-fied. Anong mga parang notable na content na napanood mo sa kanya? Hindi, wala akong masyadong napanood sa kanya kasi yung iba doon parang alam ko na. Pero yun yung mga ginagawa niya na content. Katulad nung ang ending nung Pinocchio, nagsuwi siya. Oo, di ba ganyan? Tapos yung kay Cinderella, yung pinutol yung paa. Hindi ko alam yun Oo, si Sleeping Beauty na nag-rape. Siguro yun, mga ganun na lang yung ipakwento natin sa kanya din. Kasi ako personally, hindi ako familiar sa lahat ng mga ganung kwento. At saka kaya yung Frozen? Hindi, ang pinaka-theory lang sa Frozen is ginawa ang pelikulang Frozen para mapagtakpan yung issue about kay Walt Disney na Frozen siya. Okay. 'Di ba namatay na si Walt Disney. Ngayon kumalat yung balita na siya. Siya yung tawag doon? Cryogenic. Cryo chamber. Cryo freeze. Oo, na siya, parang naka-preserve yung katawan niya. Ngayon ngayon nung kumalat yung issue na yon, yung mga tao hindi mapigilan na i-search sa internet para makita nila yung katawan ni Walt Disney, tsaka yung ulo niya na naka-froze. Kaya ang tina-type na tags is Walt Disney Frozen. Ngayon, ang ginawa ng Disney para matigil yung ganyan. Naglabas sila ng isang animated movie na ang title is Frozen
Para every time na isa-search ng tao yung Walt Disney Frozen, ang lalabas na yung movie. Grabe, ang galing ah. Malupit na cover up no? May theory yan. Hindi ko alam kung theory talaga siya o ano lang, o promo. May mga ganun minsan eh. Pero ang galing ah. Oo, yan. Anyways, pwede rin tayo mag-usap ng mga ganyan, mga theory. Yung ano nga eh. Yung ano nga, Paps eh, di ba pati nga yung mga nursery rhymes. Diba akala natin napaka-innocent lang. Mga ganun. Oo, di ba, London, pati mga Three Blind Mice na ang tinutukoy pala doon, yung 3 hari na ano. Basta may mga ganun. Grabe. Ano, pag-usapan natin sa mga susunod. Pag-usapan yan, no. Tapos, ano pa, may clue pa ba tayo? Basta, kilala mo to di ba, dati pa? Hindi ko siya kilala dati pa, parang nakikita mo. Oo, nakikita ko lang siya sa TikTok. Tapos sabi ko, sinuggest ko siya sa'yo na sabi ko, Pops, ito parang okay to na maging guest natin sa podcast natin. Kasi magaling siya magsalita. Maganda yung setup niya. So yun, abangan nyo yung next episode para wala lang. Ayun, lulutuin na namin yan. Yung tao. Hindi siya. May niluluto kaming tao. Yung palad. Tsaka yung muscle na yung muscle na hindi masyadong gumagal. Yung muscle na tumitigas. Anong tawag doon? Pag sinabawan? Soup number 5. Eyo. Anyway, so yun na nga. Napahaba na ulit. Parang ito natin pinakamahabang episode. Oo. Napahaba na yung muscle natin. So yun guys, maraming salamat sa panonood. At sorry kung medyo na late to, pero weekly pa rin kami maglalabas ng episode. Again, my name is Tito Ian Lee. Follow nyo ako sa mga social media ko, Tito Ian Lee lahat. Facebook, TikTok, Instagram. Ikaw, Tito James? At ako naman si Tito Jamesu. Tito Jamesu sa lahat. And we are The Red Door Podcast. Ayun, maraming salamat at kita-kits sa susunod na episode. Make sure naka-follow kayo sa social media namin. Yun lang guys. Bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.